I'll give you 2 more minutes para to wind up your group discussion, and then after that, balik tayo sa class session natin. I'll give you 2 more minutes para pag-usapan, magkaroon kayo ng pag-wind up na inyong discussion, and then afterwards, we'll be back to class, and I'll be expecting each group leader to present whatever it is na napag-agrihan ng grupo. Thank you. Okay, we're back. Okay na kayo? Sige, so we have 4 groups, no? Meron tayong 4 na grupo. And I would like to ask the leaders ng bawat group to share your input, no? Paki-share po kung ano po yung inyong mga napagkasunduan with regards to wellness tsaka therapeutic massage. Group 1, sino yung leader ng group 1? Go ahead, please. Si Ma'am Maricel, sir. Si Ma'am Maricel. Okay. Sel, paki-proceed. Paki-present kung ano yung napagkasundan nyo sa grupo ninyo. Go ahead, Sel. Maricel. Okay. Hindi pa pumapasok yung iba. Na traffic. Okay. Maricel, are you ready for group 1? Yes po, sir. Yes po, sir. Sige po. Go ahead po. Paki-share na po. Yung ano po, sir, yung differentiate po between the wellness massage and therapeutic massage po. Sige po. Yes. Kasi po kami po ay nasa therapeutic massage po, sir. So, nagpo-focus po kami doon sa muscles, bones, at kung ano po yung kung may mga chronic pain conditions po sila. Mostly yung mga patients po namin ay merong sakit po na sciatica,
Mm. frozen shoulder, lumbar Mm. problem sa L4, L5, Mm. and then sa upper back. So yun po Mm. yung mga yun po yung mga minamassage po namin. So Okay. talagang deep tissue po. Deep tissue po yung ginagamit po namin. Kasi po ito ay T-star method galing po sa Chinese. So Okay. Chinese method po siya na dinala po dito sa Philippines. So yung goal po namin dito is, of course, para magkaroon po sila ng relief. Kasi may pain po talaga sobrang pain. Minsan hindi nga po makalakad eh. Then yung range of motions po nila, like po yung sa mga stroke patients. So, pag mga stroke patients talaga yung marami siyang mga muscle spasms, and then prone din po siya sa frozen shoulder. Mm. And then, like yung mga diabetic, prone din po sila sa mga frozen shoulders. So marami din po silang mga muscle spasms. Siyempre, yung range of motions po nila is talagang limited. So Okay. kami po, tinutulungan po namin sila para ma-improve po yung range of motions po nila. And Okay. then, of course, yes po, Sir, sir. let me butt in. Ang group nyo, ano yung napagkasunduan nyo? Which one is better? Wellness or therapeutic? And then ano yung reason? As a group, ano yung napagkasunduan nyo? Si sir, nasa ba yun si sir? Hindi lang po naitanong, pero nai-discuss po, hindi lang po naitanong kung ano po yung mas gusto po nila, kung yung wellness po ba or yung therapeutic massage. Kasi para Okay. po sa akin, Mm. much better po sa akin yung therapeutic massage po. Kasi habang tumatanda po kasi maraming masasakit sa muscles, maraming mga muscle spasm. So mas na-relief po ako kapag therapeutic massage yung ginamit po sa akin. So para sa akin po, much better po yung therapeutic massage po. Okay. Sige po. So para mabigyan natin ng time yung iba, let's give 2 bagsak para sa group 1. 2 ba yon? 3. 2 bagsak. Okay, group number 2. Leader ng group number 2, paki-share po kung ano po yung inyong naging discussion with regards doon sa tanong na which one is better, wellness or therapeutic, and why? Go ahead. Kami po ba yung group 2? Parang parang kayo yata yun, Ems. O yeah, tama. Kayo po. Okay, well, actually, sir, napag-usapan po sa grupo at napag-desisyonan po na therapeutic massage is better. Yun po yung Okay. napili namin. Kasi, sir, yung therapeutic massage, nag-help nga siya. Katulad din po ng group 1 na nasabi niya, lahat po yun okay. Included po doon sa therapeutic massage. It's also helping with helping muscle, yung joint, mga joint pains, also treat specific problem, nagre-reduce din siya ng stiffness, yung, eto pa po, sir, kasi sa sa wellness, increase siya ng, di ba, yung blood circulation niya po. Ganon din po siya sa therapeutic massage, increase blood circulation throughout the body. Yun nga po, it's help heal injuries. Tsaka po, sir, regular massage aims to only provide temporary relief without trying to heal the root problem. Yung root problem po talaga, kasi pagka-therapeutic, andun nare-relieve po yung root problem. Okay. Sige po. So wala na idadagdag doon, Emmy. Okay na 'yon? Yes, sir. Okay, sige. So wala naman violent objection sa grupo nyo, ano? Kasi nasabi niya nung yung mga sasabihin ko, so nagdagdag na lang po ako. Okay, that's nice. Sige po, bigyan po natin ng 3 bagsak. Kanina 2, no? 3 bagsak ang group number 2. Ayan. Group number 3. Sino yung leader ng group number 3? Si May? Group 3? Oliver po. Okay, tuloy po group 3. Yes, sir. Good morning. Good afternoon to everyone. Oliver. Sige, Oliver. Okay. Napagkasunduan po ng grupo namin, sir, na
we choose wellness massage po kasi po mas madali po ma-meet yung expectation ng client Mm-mm. for relaxation kasi most of the clients naman na pumupunta ng spa po is yung purpose lang po is for relaxation. Mm-mm. Whereas sa therapeutic massage, it requires the therapist more knowledge and deeper knowledge po para Mm. makapag-focus doon sa kung ano yung concern ng client. For example, may injuries po siya, baka po mag-expect po siya na gagaling agad, Mm-mm. ganun po. Tapos Mm. okay, parehas naman po yung wellness massage at saka therapeutic massage na nag-i-improve ng blood circulation. Pero mas napagkasunduan po namin na piliin po yung wellness massage. Okay. Sige po. So wala ka nang may dadagdag dyan, Oliver? Wala na po. Thank you po. Okay, bigyan natin ng 3 bagsak ang group number 3. Salamat, Oliver. And the last but not the least, group number 4. Yes, go ahead. Hello, good afternoon, everyone. So, we're group number 4. Opo. Para sa amin, parehas na mahalaga siya, but we decided to focus on the wellness massage. So, we have 3 reasons. The first reason is yung basic massage, yan yung pinaka-foundation. So, nagpunta ka doon para mag-massage ka. So, kung hindi ka magaling, or sabihin natin hindi mo alam paano mag-basic massage, hindi mo siya ma-master, hindi ka rin makapagbigay ng good therapeutic massage. So, that's point number 1. So, dapat ma-focus tayo doon. So, point number 2. So, pag nagpa-wellness massage tayo, it's all around. Not unlike therapeutic massage, it's also already considered as alternative medicine. So, there is a groupmate that made a good point. So, we always hear yung prevention is better than cure, right? So, Okay. prevention is for the wellness and cure therapeutic because there is a certain part ka nang kailangan i-treat. So, kung ako yung massage therapist, I would want someone who would massage me na parang kung ano man yung whole body na, kung ano man ang may problema sa katawan ko, hindi na siya lumala. So, yun, di ba? So, yun lang. Prevention is better than cure. And the third point is, most of the clients who went to massage spa, their purpose is for relaxation. If there is a specific na problema sa kanilang katawan, they will opt to go to a hospital or a doctor or a medical professional. So, doon tayo mag-master doon sa field na magiging yung talagang expertise dapat tayo kung ano yung iniisip ng client na saan siya, yun yung reason ba't nagpunta, wellness. So, but let us give our best doon sa reason na pinunta nila. So, yun lang po yung point namin. Okay. Sige 10 po. bagsak. Well said, ano? So, napakaganda po ng input coming from group 4. Bigyan po natin ng 3 bagsak ang group number 4. Ayan. So, at least yung group 4, medyo may balance siya ng wellness tsaka ng therapeutic. Tama ba yon? Tsaka they presented their ideas in a 3-point basis. Ayan. Okay? So maraming salamat. Tulad ng sinabi natin kanina, wala namang tama o eksaktong sagot. Lahat po kayo ay you have the right to your own opinion at katulad nung nabanggit ko nakita natin kanina, ang bottom line ng lahat ng ito, which we will be discussing in a little while, ay patungkol doon sa kung ano ang talagang need or concern ng ating client. Yun po yun eh. No? Kung ano yung concern po niya. Kung nagkataon po, pumunta po siya sa therapeutic clinic, pero ang gusto niya po mangyari, ma-relax, medyo hindi fit sa kanya yung services ng therapeutic clinic. Tama ba yon? Okay? So kung ang concern naman ng client ay magkaroon siya ng kagalingan sa kanyang back pain o anumang mga chief complaints ng client, hindi makakatulong na maigi kung nandun siya sa wellness spa. Yung ganon. So it will ultimately depend kung ano yung concern, kung ano yung naisin ng client na yon. Okay? Kaya kung sila ay napunta sa inyo at tingin niyo hindi naman niyo maibibigay ng yung in-expect ng client, then linawin niyo na lang po, no? Sabihin niyo na kami po ay therapeutic, huwag niyo pong asahan na marirelax po kayo kasi there are times na yung aking procedure ay medyo painful, things like those.
para maiwasan po natin yung misunderstanding. No? Kasi ang ibang client po natin, hindi naman nila naintindihan yung distinction between the wellness and the therapeutic. No? So it's our responsibility to explain to them, to let them understand kung ano yung condition nila at ano yung services na pwede natin may offer sa ating client. Okay, so maraming salamat sa inyong mga input. So tuloy tayo sa ating discussion with regards to wellness. At tulad na sabi natin, pagka pinag-usapan po ay wellness, it has something to do with the focus on promoting overall physical and mental well-being. Yun, yung sinabi natin nga pagka ang client natin ay mukhang siyang pasas, yan, naghahanap po ng wellness po yan, ano? So gusto niya ma-relax. Kaya yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit pumupunta yung ating client doon sa ating clinic. Ang therapeutic naman, tulad nung narinig na natin kanina, is a type of massage therapy that aims to address certain or specific health concerns or conditions. So mayroon po siyang karaingan, mayroon po siyang desire na ma-alleviate yung kanyang pinagdaraanan, yung kanyang nararamdaman. Diyan po papasok ang therapeutic massage. Kasi po point blank po yung concern ng client natin na kailangan po ma-address, no? Kaya po yung malinaw po kung ano yung kanyang pinagdaraanan na hinahanapan po niya ng kanyang kasagutan. Okay. So ang tanong po natin, katulad na sabi natin kanina, which one is the best? So sabi po dito sa ating notes, it is difficult to say who among the two or which one among the two is the best type of service concerning iba-iba po ang kanyang purpose. Okay? Tulad na nabanggit na natin, pag wellness massage, it has something to do with providing a relaxing ang tawag po nun, yung magkakaroon ng relaxation yung client natin after an hour of session, or kapag naman ay meron siyang specific concern at gusto niya ma-address po ito po yung dito po angkop ang tinatawag po nating therapeutic massage. Now, pag titingnan po natin, when it comes to the comparison, ito po, may matrix po tayo dito po. Titingnan po natin yung patungkol sa wellness at saka sa therapeutic. Pag pinag-usapan po ang customer relationship, alam naman po natin kapag sa spa, sa wellness spa, ang katawagan normally ay client. Pero pagka therapeutic, ang katawagan normally sa ating pong nasa receiving end ay patient. Parang ano, no, kasi clinic po 'yan no. Parang hospital, no, na kailangan treatment, kaya yun po ang kanyang distinction ng kanyang katawagan. Ang sumunod naman po, ano ba yung dominant paradigm? Ano ba yung pinaka concern o pinaka focus ng ating pong service? Sa wellness, sabi nga dito, intuitive tsaka nurturing. Ano ibig sabihin ng intuitive? Yung intuitive is nakikiramdam yung therapist kung ano yung naisin o ano yung nakapag-relax sa client. Okay? So nino-nurture niya yung client na yon sa pamamagitan ng kanyang hagod. Whereas when it comes to therapeutic naman, ang approach dito po ay scientific, no? Hindi po pwede po yung bara-bara lang, hagod ka lang ng hagod, no? Ito po malinaw po ano ba yung concern, ano bang approach na ito at ano yung in-expect natin na result. Kaya po problem solving. The next thing is ano ba yung reason? Sabi po pagka ang client po ay pumunta sa spa, nagpa-massage po siya, ang siya po yung normally po ano yung kanyang request ang nasusunod, ano yung kanyang hinihingi ang masusunod, no? Pag sinabi ng client natin po na gusto ko medyo mabigyan po ng mahagod yung aking likuran, no, kasi medyo na-stress ako ng kaupo ng ilang oras. So yun po doon, no? Doon ka po bibira, doon ka po magmamasahe. At sa aking case naman po, katulad na banggit ko na sa inyo, pagka ako ay naglo-long drive, mahaba po yung aking biyahe, mas type ko po na hagurin ng matagal yung aking pong mga forearm, no? Kasi ito po yung nangangalay po pagka long drive. Okay? And when it comes naman po sa therapeutic, medical necessity, no? Kasi pag sinabi po mayroon kang frozen shoulder,
pag may frozen shoulder, dyan po yung focus, no? Dyan ka po didiinan, dyan ka po i-manipulate. Dyan po yung tinatawag na deep tissue massage, i-apply po doon. Kaya asahan mo na there are times nagbo-borderline yun doon sa painful na na procedure. Okay? So ganun po yun ha. Yun po yung makikita po natin yung kanyang reason for the procedure or the treatment. Ang sumunod naman ay ano yung focus? Ano yung focus ng treatment? When it comes to wellness, ang focus niya ay client satisfaction. Kailangan happy yung client, no? Kailangan relax siya. Kailangan napahimbing yung kanyang tulog. Yung gano'n, no? Kung ano man yung mga stressos na pinagdaraanan niya pagkatapos ng 1-hour treatment, unti-unti nawawala nawawala ng saysay. Yun po yun, no? Whereas pagkadating naman po ng therapeutic, ano po yung functional outcome, ano bing effect, no? Pagkatapos ba ng treatment, naibsan ba yung nararamdamang stiffness ng kanyang balikat, no, ng kanyang shoulder or hindi? Yun po yung ano po yung basis po ng checking kung talagang po effective po o may nangyari po doon sa ating client, no, sa after an hour of session. Ang sumunod naman ay ano ba yung comparison on termination of care? Ayan. So, paano pag sinabing termination of care, paano nagtatapos yung treatment? No, sa wellness po, nagtatapos yung treatment kapag na-relax na po siya after an hour of treatment, or sa therapeutic naman, chances are minsan ay kailangan pa ng several sessions para mai-apply po yung yung maximum benefit o yung healing na sinasabi po na ina-expect po ng ating pong client, no? Kaya normally pag wellness, 1-hour session is okay already, but pag when it comes naman for therapeutic, there are times na sasabihin ng therapist na, ma'am, balik po kayo, we need to have 2 or 3 sessions para talagang ma-alleviate po yung inyong nararamdaman. Okay. Sa training naman, for the wellness, basic LMT certification is okay, no? Yun lang po yun. Hindi na po kailangan po ng matagalang training. Well, as pagdating naman po sa therapeutic, ayan po, marami po siyang pangangailangan, no? Kailangan po ng basic certification, kailangan pa ng advanced training, and even there are times, no, I don't know with the others, pero ibang nababalitaan ko magkakaroon ka muna ng OJT, no? Magkakaroon ka muna ng apprenticeship na abutin po minsan ng ilang linggo o ilang buwan para ikaw ay fully certified to do the therapeutic treatment. Okay? So I really don't know kung ano po yung procedure ng iba sa mga kasama natin sa TITAR. Ayan po, kasi ang sabi po nila, ang kanila po ay Chinese, ang kanilang ang source ng kanila pong knowledge when it comes to the treatment procedure. Okay? So, sumunod naman ay, ayan, ano yung physical demands? Pagdating sa wellness, kapansin-pansin na medyo magaan po, no? Hindi masyado hindi masyado stressful, provided yung client po ay ang gusto niya po light na massage procedure, pero there are times po siya kapag tumatagal po yung treatment kasi po ang gusto ng client ay hard. Ayan. Yung po medyo dinudugo po yung therapist po doon. Pero ito po sa therapeutic, I do not know if the others will agree with me, normally po medyo heavy ng kaunti, no? Kaya ayun po, medyo stressful ng kaunti kasi kailangan mong diinan ng maigi yung area na kailangan po ng treatment. Okay? So, yan po. Sa aking case po nung ako ay minsan nagawi po ng Malaysia, ako yung napunta doon sa isang temple priestess, no? This is somewhere sa Brunei. Talagang nakita ko po madiin po yung ginagawa ng therapist, no? Hindi ko po alam na therapeutic po yung kanyang approach. Akala ko naman relaxation lang or tatanungin niya kung anong gusto ko. Siya nung nakaisalang ako sa kanya, diniinan at yun nga po, no? No pain no gain. Kaya pag all the more na nagre-react ka, all the more didiinan niya yung ganun. So, kanya-kanya po yung approach po no, kung ano po yung pangailangan po ng ating pong client. Okay, sa marketing naman po, almost similar naman po siya. Yes, naman po,
more effective po yung tinatawag natin na word of mouth kasi yun po yung kinakailangan po ng ating client. Okay, so there you are, no? Nakita na po natin yung in a way yung paradigm or distinction ng dalawa when it comes to wellness and therapeutic massage. At the end of the day, ang mahalaga po is number 1, ano po yung concern ng client. Number 2, ano yung kahandaan po natin to address that specific concern, that specific need of our client para po siya ay uuwi po siya na hindi po luhaan, uuwi po siya na tuwang-tuwa kasi yung kanyang pangailangan ay natugunan ng ating pong massage therapist. So do we have any other input or addition to this discussion of ours? Meron pa bang gustong magdagdag? Do you have anything to add? None, sir, Ems, yes. Ano po yun, Ems? wala na, sir. Wala na. Salamat. Okay na po. So, yan. So, maraming salamat for that. Na very interesting po. Alam naman po natin, kanya-kanya po tayo ng opinion on this, pero maganda po, ang mahalaga lamang is nagkakaroon po ng kaunawaan or communication, na open communication between the therapist and the client. Yun po yung pinaka-importante po doon. If and when maramdaman po natin na nagmamasahe na medyo may gray area, obligation natin na explain sa ating client kung ano yung i-expect niyang mangyari. Okay? Hindi pa pwede po yung yung gulatan. Yun po, minsan nangyayari po yan sa atin, yung tulad na nabanggit ko na sa inyo, may estudyante po ako na binigyan ako ng free massage. Hindi niya naman sinabi, sir, yung masahe ko po ay talagang po ito, therapeutic po yung aking approach. Ayan. Kaya nung hinagod ako ng hinagod at in-expect ko ng wellness, ang ginawa niya sa akin ay therapeutic, yun po yun. Parang pakiramdam ko, gusto ko na sang iyagi sa labas ng bintana. Ganun po. So pagka ang client po ay handa sa ganong treatment procedure, kasi po na-orient po siya, nasabihan po siya kung ano po yung gagawin at ano yung expected outcome po ng procedure, then matutuwa siya, kasi yun po yung kanyang inaasahan. Kaya na siya, ready din po siya na even to a point na pagka ang manipulation ay medyo nagbo-borderline na doon sa sa masakit na, hindi na yun saroy. Ano bang ibig sabihin ng saroy? Ang tawag doon ay, ibig sabihin po ng saroy ay masarap na may aroy. Okay? Kasi minsan puro aroy na lang. Kaya lang, kung alam ng client yun na part po ng procedure, then hindi na siya magko-complain. Kaya you have to make sure that we educate our client in such a way na meron siyang kahandaan sa procedure at ma-monitor niya rin kung ano yung outcome at ma-feedback niya rin sa atin. Masabi niya rin kung yung ba ay nagkaroon na ba ng kagalingan sa kanyang inaasang procedure or wala naman masyadong effect. Kasi there are times naman pag masahe natin it takes a little more time para po magkaroon po ng clear na effect doon sa procedure na atin pong hinihingi. Okay? So kung wala na pong, do we have any other clarification o concern? Sino pang gusto magdagdag? Si Miss April. April, do you have anything to add? Okay na sir, well explained po sir, thank you. Okay, naintindihan naman ng lahat. What about sino pang di ko naririnig sa klase? Si Antoinette. Antoinette, how are you? Antoinette? Ayun, medyo busy yata si Antoinette. What about si Arlene? Miss Lynn? Do you have anything to add? Okay. So it seems okay naman po tayo. So that ends our Module 1 discussion dito sa fundamental concepts on massage therapy. At tulad ng nabanggit na po natin, ito po yung panimulang pag-aaral. Ito po yung panimulan ng ating pagsusuri kung ano po ang massage therapy at ano yung kaakibat po niya. Nakita din po natin na nasalaysay po natin, na pag-aralan po natin kung ano po, saan po nagsimula yung pagmamasahe. Like what we have learned is umabot po ng hindi naman daang libo, kundi ilang libong taon yung pag-evolve ng masahe hanggang sa nakarating sa ating kasalukuyang kapanahunan. Ayun po yun. Kaya dominant po yung
traditional Chinese medicine, andun din po yung Ayurvedic medicine, no? Yung traditional Chinese medicine sa China galing, yung Ayurvedic medicine naman galing din po sa India, at meron din po sa Greece, meron po sa Japan, at of course, huwag na natin iwawala, meron po tayong tinatawag ng sariling atin, yung Pinoy Hilot, na matagal na ginagawa po ng ating po mga ninuno, no? Kasi nung araw wala pa namang mainstream medicine, kaya yun po yung procedure na ginagawa hanggang sa nakarating sa ating kapanahunan sa kasalukuyan. At noong 1970s, later on when we tackle about doon sa mga rules and regulations, no, yung mga laws pertaining to massage, makita po natin na doon po nagkaroon po ng talagang clear and distinct na pagkikilala ng nating pamahalaan with regards to the massage, no? Yung paglabas po ng ng Presidential Decree 857. Okay? Chapter 13, doon po nilinaw na po ng ating and then sinundan po ng AO 2010-0034. And then pinag-usapan po natin ano po yung iba't ibang mga yung effect ng massage, di ba? Naalala nyo po, pinag-usapan po natin yung physical o physiological effect at as against doon sa therapeutic or yung tinatawag natin na miscellaneous effect of massage. And then we also have discussed a few days ago patungkol naman sa ano ang indication for massage. When is massage indicated? And of course, when is massage also contraindicated, no? So, maraming salamat at tuloy-tuloy po tayo by next week, by tomorrow. Kasi Friday pa naman, Thursday pa naman bukas, pag-usapan na po natin. Ang sumunod naman ay yung patungkol naman sa kung ano yung mga bagay na dapat natin malaman, no, yung patungkol sa mga batas na nabanggit na natin, and then yung latest na AO 2010-0034. We will also be discussing about the Code of Ethics and other issues and concern pertaining to the practice of massage as a profession. Okay, so kung wala na po kayong katanungan, maraming salamat, and we will have to end from here and see you tomorrow. And continue lang po hopefully by next week on process na po, mapapadala na po yung ating manual, no? We will be sending it to you. Hopefully pagka we just hope na mapabilis po yung yung pagprint na ng bagong kopya ng ating manual, and then may padala na agad sa atin po dito, and then we can send it out to you. Maraming salamat. See you tomorrow. God bless. Arigato. Bye, Thank you sir. po, Salamat po, sir. Bye-bye po. Okay. God bless. Maraming Bye. salamat, and tuloy lang sa pag-aaral po. God bless. Bye for now.
I'll give you 2 more minutes para to wind up your group discussion, and then after that, balik tayo sa class session natin. I'll give you 2 more minutes para pag-usapan, magkaroon kayo ng pag-wind up na inyong discussion, and then afterwards, we'll be back to class, and I'll be expecting each group leader to present whatever it is na napag-agrihan ng grupo. Thank you. Okay, we're back. Okay na kayo? Sige, so we have 4 groups, no? Meron tayong 4 na grupo, and I would like to ask the leaders ng bawat group to share your input, no? Paki-share po kung ano po yung inyong mga napagkasunduan with regards to wellness tsaka therapeutic massage. Group 1, sino yung leader ng group 1? Go ahead, please. Si Ma'am Maricel, sir. Si Ma'am Maricel. Okay, Sel, paki-proceed. Paki-present kung ano yung napagkasundan nyo sa grupo ninyo. Go ahead, Sel. Maricel. Okay. Hindi pa pumapasok yung iba. Na traffic. Okay, Maricel, are you ready for group 1? Yes po sir, yes po sir. Sige po, go ahead po. Paki-share na po. Yung ano po sir, yung differentiate po between the wellness massage and therapeutic massage po. Sige po. Yes. Ano? Kasi po kami po ay nasa therapeutic massage po sir. So, nagpo-focus po kami doon sa muscles, bones, at kung ano po yung kung may mga chronic pain conditions po sila. Mostly yung mga patients po namin ay merong sakit po na sciatica,
frozen shoulder, lumbar Mm. problem sa L4, L5, Mm. and then sa upper back. So yun po Mm. yung mga yun po yung mga minamassage po namin. So Okay. talagang deep tissue po. Deep tissue po yung ginagamit po namin. Kasi po ito ay T-star method galing po sa Chinese. So Okay. Chinese method po siya na dinala po dito sa Philippines. So yung goal po namin dito is, of course, para magkaroon po sila ng relief. Kasi may pain po talaga sobrang pain. Minsan hindi nga po makalakad Then yung range of motions po nila, like po yung sa mga stroke patients. So, pag mga stroke patients talaga yung marami siyang mga muscle spasms, and then prone din po siya sa frozen shoulder. And then, like yung mga diabetic, prone din po sila sa mga frozen shoulders. So marami din po silang mga muscle spasms. Siyempre, yung range of motions po nila is talagang limited. So Okay. kami po, tinutulungan po namin sila para ma-improve po yung range of motions po nila. And Okay. then, of course, yes po, sir. Let me butt in. Ang group nyo, ano yung napagkasunduan nyo? Which one is better? Wellness or therapeutic? And then ano yung reason? As a group, ano yung napagkasunduan nyo? Kasi sir, nasa ba yun si sir? Hindi lang po naitanong, pero nai-discuss po, hindi lang po naitanong kung ano po yung mas gusto po nila, kung yung wellness po ba or yung therapeutic massage. Kasi para po sa akin, much better po sa akin yung therapeutic massage po. Kasi habang tumatanda po, kasi maraming masasakit sa muscles, maraming mga muscle spasm. So mas na-relief po ako kapag therapeutic massage yung ginamit po sa akin. So para sa akin po, much better po yung therapeutic massage po. Okay. Sige po. So para mabigyan natin ng time yung iba, let's give 2 bagsak para sa group 1. 2 ba yon? 3. 2 bagsak. Okay. Group number 2. Leader ng group number 2, paki-share po kung ano po yung inyong naging discussion with regards doon sa tanong na which one is better, wellness or therapeutic, and why? Go ahead. Kami po ba yung group 2? Parang kayo yata yun, Ems. O yeah, tama. Kayo po. Well, actually, sir, napag-usapan po sa grupo at napag-desisyonan po na therapeutic massage is better. Yun po yung napili namin. Kasi, sir, yung therapeutic massage, nag-help nga siya. Katulad din po ng group 1 na sabi niya, lahat po yun okay. Included po doon sa therapeutic massage. It's also helping with helping muscle, yung joint, mga joint pains, also treat specific problem, nagre-reduce din siya ng stiffness, yung, eto pa po, sir, kasi sa sa wellness, nag-increase siya ng, di ba, yung blood circulation niya po. Ganon din po siya sa therapeutic massage. Increase blood circulation throughout the body. Yun nga po, it's help heal injuries. Tsaka po, sir, regular massage aims to only provide temporary relief without trying to heal the root problem. Yung root problem po talaga, kasi pagka-therapeutic, andun nare-relieve po yung root problem. Okay. Sige po. So wala na idadagdag doon, Emmy. Okay na 'yon? Yes, sir. Okay, sige. So wala naman violent objection sa grupo nyo, ano? Kasi nasabi niya yung mga sasabihin ko, so nagdagdag na lang po ako. Okay, that's nice. Sige po, bigyan po natin ng 3 bagsak. Kanina 2, no? 3 bagsak ang group number 2. Ayan. Group number 3. Sino yung leader ng group number 3? Si May? Group 3? Oliver po. Okay, tuloy po group 3. Yes, sir. Good morning. Good afternoon to everyone. Oliver. Sige, Oliver. Okay. Napagkasunduan po ng grupo namin, sir, na
we choose wellness massage po kasi po mas madali po ma-meet yung expectation ng client Mm-mm. for relaxation kasi most of the clients naman na pumupunta ng spa po is yung purpose lang po is for relaxation. Mm-mm. Whereas sa therapeutic massage, it requires the therapist more knowledge and deeper knowledge po para makapag-focus doon sa kung ano yung concern ng client. For example, may injuries po siya, baka po mag-expect po siya na gagaling agad, Mm-mm. ganun po. Tapos Mm-mm. okay, parehas naman po yung wellness massage at saka therapeutic massage na nag-i-improve ng blood circulation. Pero mas napagkasunduan po namin na piliin po yung wellness massage. Okay. Sige po. So wala ka nang may dadagdag dyan, Oliver? Wala na po. Thank you po. Okay, bigyan natin ng 3 bagsak ang group number 3. Salamat, Oliver. And the last but not the least, group number 4. Yes, go ahead. Hello, good afternoon everyone. So, we're group number 4. Opo. Para sa amin parehas na mahalaga siya, but we decided to focus on the wellness massage. So we have 3 reasons. The first reason is yung basic massage, yan yung pinaka-foundation. So nagpunta ka doon para mag-massage ka. So kung hindi ka magaling or sabihin natin hindi mo alam paano mag-basic massage, hindi mo siya ma-master, hindi ka rin makapagbigay ng good therapeutic massage. So that's point number 1. So dapat ma-focus tayo doon. So point number 2. So, pag nagpa-wellness massage tayo, it's all around. Not unlike therapeutic massage, it's also already considered as alternative medicine. So, there is a groupmate that made a good point. So, we always hear yung prevention is better than cure, right? So, prevention is for the wellness and cure therapeutic because there is a certain certain part ka nang kailangan i-treat. So kung ako yung massage therapist, I would want someone who would massage me na parang kung ano man yung whole body na, kung ano man ang may problema sa katawan ko, hindi na siya lumala. So yun, 'di ba? So yun lang. Prevention is better than cure. And the third point is most of the clients who went to massage spa, their purpose is for relaxation. If there is a specific na problema sa kanilang katawan, they will opt to go to a hospital or a doctor or a medical professional. So, doon tayo mag-master doon sa field na magiging yung talagang expertise dapat tayo kung ano yung iniisip ng client na saan siya, yun yung reason ba't nagpunta, wellness. So, but let us give our best doon sa reason na pinunta nila. So, yun lang po yung point namin. Okay. Sige 10 po. bagsak. Well said, ano? So, napakaganda po ng input coming from group 4. Bigyan po natin ng 3 bagsak ang group number 4. Ayan. So, at least yung group 4, medyo may balance siya ng wellness tsaka ng therapeutic. Tama ba yon? Tsaka they presented their ideas in a 3-point basis. Ayan. Okay, so maraming salamat. Tulad ng sinabi natin kanina, wala namang tama o eksaktong sagot. Lahat po kayo ay you have the right to your own opinion at katulad nung nabanggit ko kanina, nakita natin kanina, ang bottom line ng lahat ng ito, which we will be discussing in a little while, ay patungkol doon sa kung ano ang talagang need or concern ng ating client. Yun po yun eh. No? Kung ano yung concern po niya. Kung nagkataon po, pumunta po siya sa therapeutic clinic, pero ang gusto niya po mangyari, ma-relax, medyo hindi fit sa kanya yung services ng therapeutic clinic. Tama ba yon? Okay? So kung ang concern naman ng client ay magkaroon siya ng kagalingan sa kanyang back pain o ano mga chief complaints ng client, hindi makakatulong na maigi kung nandun siya sa wellness spa. Yung ganon. So it will ultimately depend kung ano yung concern, kung ano yung naisin ng client na yon. Okay? Kaya kung sila ay napunta sa inyo at tingin niyo hindi naman niyo maibibigay ng yung in-expect ng client, then linawin niyo na lang po, no? Sabihin niyo na kami po ay therapeutic,
Huwag niyo pong asahan na marirelax po kayo kasi there are times na yung aking procedure ay medyo painful, things like those. Para maiwasan po natin yung misunderstanding. No? Kasi ang ibang client po natin, hindi naman nila naintindihan yung distinction between the wellness and the therapeutic. No? So it's our responsibility to explain to them, to let them understand kung ano yung condition nila at ano yung services na pwede natin may offer sa ating client. Okay? So maraming salamat sa inyong mga input. So tuloy tayo sa ating discussion with regards to wellness. At tulad na sabi natin, pagka pinag-usapan po ay wellness, it has something to do with the focus on promoting overall physical and mental well-being. Yun, yung sinabi natin nga pagka ang client natin ay mukhang siyang pasas, yan, naghahanap po ng wellness po yan, ano? So gusto niya ma-relax. Kaya yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit pumupunta yung ating client doon sa ating clinic. Ang therapeutic naman, tulad nung narinig na natin kanina, is a type of massage therapy that aims to address certain or specific health concerns or conditions. So mayroon po siyang karaingan, mayroon po siyang desire na ma-alleviate yung kanyang pinagdaraanan, yung kanyang nararamdaman. Diyan po papasok ang therapeutic massage. Kasi po point blank po yung concern ng client natin na kailangan po ma-address, no? Kaya po yung malinaw po kung ano yung kanyang pinagdaraanan na hinahanapan po niya ng kanyang kasagutan. Okay. So ang tanong po natin, katulad na sabi natin kanina, which one is the best? So sabi po dito sa ating notes, it is difficult to say who among the two or which one among the two is the best type of service concerning iba-iba po ang kanyang purpose. Okay? Tulad na nabanggit na natin, pag wellness massage, it has something to do with providing a relaxing ang tawag po nun, yung magkakaroon ng relaxation yung client natin after an hour of session, or kapag naman ay meron siyang specific concern at gusto niya ma-address po ito po yung dito po angkop ang tinatawag po nating therapeutic massage. Now, pag titingnan po natin, when it comes to the comparison, ito po, may matrix po tayo dito po. Titingnan po natin yung patungkol sa wellness at saka sa therapeutic. Pag pinag-usapan po ang customer relationship, alam naman po natin kapag sa spa, sa wellness spa, ang katawagan normally ay client. Pero pagka therapeutic, ang katawagan normally sa ating pong nasa receiving end ay patient. Parang ano, no, kasi clinic po 'yan no. Parang hospital, no, na kailangan treatment, kaya yun po ang kanyang distinction ng kanyang katawagan. Ang sumunod naman po, ano ba yung dominant paradigm? Ano ba yung pinaka concern o pinaka focus ng ating pong service? Sa wellness, sabi nga dito, intuitive tsaka nurturing. Ano ibig sabihin ng intuitive? Yung intuitive is nakikiramdam yung therapist kung ano yung naisin o ano yung nakapag-relax sa client. Okay? So nino-nurture niya yung client na yon sa pamamagitan ng kanyang hagod. Whereas when it comes to therapeutic naman, ang approach dito po ay scientific, no? Hindi po pwede po yung bara-bara lang, hagod ka lang ng hagod, no? Ito po malinaw po ano ba yung concern, ano bang approach na ito at ano yung in-expect natin na result. Kaya po problem solving. The next thing is ano ba yung reason? Sabi po pagka ang client po ay pumunta sa spa, nagpa-massage po siya, ang siya po yung normally po ano yung kanyang request ang nasusunod, ano yung kanyang hinihingi ang masusunod, no? Pag sinabi ng client natin po na gusto ko medyo mabigyan po ng mahagod yung aking likuran, no, kasi medyo na-stress ako ng kaupo ng ilang oras. So yun po doon, no, doon ka po bibira, doon ka po magmamasahe. At sa aking case naman po, katulad na banggit ko na sa inyo, pagka ako ay naglo-long drive, mahaba po yung aking biyahe, mas type ko po na hagurin ng matagal yung aking pong mga forearm, no? Kasi ito po yung nangangalay po pagka long drive. Okay? And when it comes naman po sa therapeutic, medical necessity.
no? Kasi pag sinabi po mayroon kang frozen shoulder, pag may frozen shoulder, diyan po yung focus, no? Diyan ka po didiinan, diyan ka po i-manipulate. Diyan po yung tinatawag na deep tissue massage, i-apply po doon. Kaya asahan mo na there are times nagbo-borderline yun doon sa painful na na procedure. Okay? So ganun po 'yun ha. Yun po yung makikita po natin yung kanyang reason for the procedure or the treatment. Ang sumunod naman ay ano yung focus? Ano yung focus ng treatment? When it comes to wellness, ang focus niya ay client satisfaction. Kailangan happy yung client, no? Kailangan relax siya. Kailangan napahimbing yung kanyang tulog. Yung gano'n, no? Kung ano man yung mga stressos na pinagdaraanan niya pagkatapos ng 1 hour treatment, unti-unti nawawala nawawala ng saysay. Yun po yun, no? Whereas pagkadating naman po ng therapeutic, ano po yung functional outcome, ano bing effect, no? Pagkatapos ba ng treatment, naibsan ba yung nararamdamang stiffness ng kanyang balikat, no, ng kanyang shoulder or hindi? Yun po yung ano po yung basis po ng checking kung talagang po effective po o may nangyari po doon sa ating client, no, sa after an hour of session. Ang sumunod naman ay ano ba yung comparison on termination of care? Ayan. So, paano pag sinabing termination of care, paano nagtatapos yung treatment? No, sa wellness po, nagtatapos yung treatment kapag na-relax na po siya after an hour of treatment, or sa therapeutic naman chances are minsan ay kailangan pa ng several sessions para mai-apply po yung yung maximum benefit o yung healing na sinasabi po na ina-expect po ng ating pong client, no? Kaya normally pag wellness 1 hour session is okay already, but pag when it comes naman for therapeutic, there are times na sasabihin ng therapist na ma'am, balik po kayo, we need to have 2 or 3 sessions para talagang ma-alleviate po yung inyong nararamdaman. Okay. Sa training naman, for the wellness, basic LMT certification is okay, no? Yun lang po yun. Hindi na po kailangan po ng matagalang training. Whereas pagdating naman po sa therapeutic, ayan po, marami po siyang pangangailangan, no? Kailangan po ng basic certification, kailangan pa ng advanced training, and even there are times, no, I don't know with the others, pero ibang nababalitaan ko magkakaroon ka muna ng OJT, no? Magkakaroon ka muna ng apprenticeship na abutin po minsan ng ilang linggo o ilang buwan para ikaw ay fully certified to do the therapeutic treatment. Okay? So I really don't know kung ano po yung procedure ng iba sa mga kasama natin sa TITAR. Ayan po, kasi ang sabi po nila, ang kanila po ay Chinese, ang kanilang ang source ng kanila pong knowledge when it comes to the treatment procedure. Okay? So, sumunod naman ay ayan, ano yung physical demands? Pagdating sa wellness, kapansin-pansin na medyo magaan po, no? Hindi masyado hindi masyado stressful, provided yung client po ay ang gusto niya po light na massage procedure, pero there are times po siya kapag tumatagal po yung treatment kasi po ang gusto ng client ay hard. Ayan. Yung po medyo dinudugo po yung therapist po doon. Pero ito po sa therapeutic, I do not know if the others will agree with me, normally po medyo heavy ng kaunti, no? Kaya ayun po, medyo stressful ng kaunti kasi kailangan mong diinan ng maigi yung area na kailangan po ng treatment. Okay? So, yan po. Sa aking case po nung ako ay minsan nagawi po ng Malaysia, ako yung napunta doon sa isang temple priestess, no? This is somewhere sa Brunei. Talagang nakita ko po madiin po yung ginagawa ng therapist, no? Hindi ko po alam na therapeutic po yung kanyang approach. Akala ko naman relaxation lang or tatanungin niya kung anong gusto ko. Siya nung nakaisalang ako sa kanya, diniinan at yun nga po, no? No pain no gain. Kaya pag all the more na nagre-react ka, all the more didiinan niya yung ganun. So, kanya-kanya po yung approach po no? Kung ano po yung pangailangan po ng ating pong client. Okay, sa marketing naman po, almost similar naman po siya. Yes, naman po,
more effective po yung tinatawag natin na word of mouth kasi yun po yung kinakailangan po ng ating client. Okay, so there you are, no? Nakita na po natin yung in a way yung paradigm or distinction ng dalawa when it comes to wellness and therapeutic massage. At the end of the day, ang mahalaga po is number 1, ano po yung concern ng client. Number 2, ano yung kahandaan po natin to address that specific concern, that specific need of our client para po siya ay uuwi po siya na hindi po luhaan, uuwi po siya na tuwang-tuwa kasi yung kanyang pangailangan ay natugunan ng ating pong massage therapist. So do we have any other input or addition to this discussion of ours? Meron pa bang gustong magdagdag? Do you have anything to add? None, sir, Ems, yes. Ano po yun, Ems? wala na, sir, wala na. Salamat. Okay na po. So, yan. Maraming salamat for that. Na very interesting po. Alam naman po natin, kanya-kanya po tayo ng opinion on this, pero maganda po, ang mahalaga lamang is nagkakaroon po ng kaunawaan or communication, na open communication between the therapist and the client. Yun po yung pinaka-importante po doon. If and when maramdaman po natin na nagmamasahe na medyo may gray area, obligation natin na explain sa ating client kung ano yung i-expect niyang mangyari. Okay? Hindi pa pwede po yung yung gulatan. Yun po, minsan nangyayari po yan sa atin, yung tulad na nabanggit ko na sa inyo, may estudyante po ako na binigyan ako ng free massage. Hindi niya naman sinabi, sir, yung masahe ko po ay talagang po ito, therapeutic po yung aking approach. Ayan. Kaya nung hinagod ako ng hinagod at in-expect ko ng wellness, ang ginawa niya sa akin ay therapeutic, yun po yun. Parang pakiramdam ko, gusto ko na sang iyagi sa labas ng bintana. Ganun po. So pagka ang client po ay handa sa ganong treatment procedure, kasi po na-orient po siya, nasabihan po siya kung ano po yung gagawin at ano yung expected outcome po ng procedure, then matutuwa siya, kasi yun po yung kanyang inaasahan. Kaya na siya, ready din po siya na even to a point na pagka-manipulation ay medyo nagbo-borderline na doon sa sa masakit na, Hindi na yun saroy. Ano bang ibig sabihin ng saroy? Ang tawag doon ay, ibig sabihin po ng saroy ay masarap na may aroy. Okay? Kasi minsan puro aroy na lang. Kaya lang, kung alam ng client yun na part po ng procedure, then hindi na siya magko-complain. Kaya you have to make sure that we educate our client in such a way na meron siyang kahandaan sa procedure at ma-monitor niya rin kung ano yung outcome at ma-feedback niya rin sa atin. Masabi niya rin kung yung ba ay nagkaroon na ba ng kagalingan sa kanyang inaasang procedure or wala naman masyadong effect. Kasi there are times naman pag masahe natin it takes a little more time para po magkaroon po ng clear na effect doon sa procedure na atin pong hinihingi. Okay? So kung wala na pong, do we have any other clarification or concern? Sino pang gusto magdagdag? Si Miss April. April, do you have anything to add? Okay na, sir. Well explained po, sir. Thank you. Okay, naintindihan naman ng lahat. What about sino pang hindi ko naririnig sa klase? Si Antoinette. Antoinette, how are you? Antoinette? Ayun, medyo busy yata si Antoinette. What about si Arlene? Miss Lynn, do you have anything to add? Okay. So it seems okay naman po tayo. So that ends our Module 1 discussion dito sa fundamental concepts on massage therapy. At tulad ng nabanggit na po natin, ito po yung panimulang pag-aaral. Ito po yung panimulan ng ating pagsusuri kung ano po ang massage therapy at ano yung kaakibat po niya. Nakita din po natin na nasalaysay po natin, na pag-aralan po natin kung ano po, saan po nagsimula yung pagmamasahe. Like what we have learned is umabot po ng hindi naman daang libo, kundi ilang libong taon yung pag-evolve ng masahe hanggang sa nakarating sa ating kasalukuyang kapanahunan. Ayun po yun, Kaya dominant po yung
traditional Chinese medicine, andun din po yung Ayurvedic medicine, no? Yung traditional Chinese medicine sa China galing, yung Ayurvedic medicine naman galing din po sa India, at meron din po sa Greece, meron po sa Japan, at of course, huwag na natin iwawala, meron po tayong tinatawag na sariling atin, yung Pinoy Hilot, na matagal na ginagawa po ng ating po mga ninuno, no? Kasi nung araw wala pa namang mainstream medicine, kaya yun po yung procedure na ginagawa hanggang sa nakarating sa ating kapanahunan sa kasalukuyan. At noong 1970s, later on when we tackle about doon sa mga rules and regulations, no, yung mga laws pertaining to massage, makita po natin na doon po nagkaroon po ng talagang clear and distinct na pagkikilala ng nating pamahalaan with regards to the massage, no? Yung paglabas po ng ng Presidential Decree 857. Okay? Chapter 13, doon po nilinaw na po ng ating and then sinundan po ng AO 2010-0034. And then pinag-usapan po natin ano po yung iba't ibang mga yung effect ng massage, di ba? Naalala nyo po, pinag-usapan po natin yung physical o physiological effect at as against doon sa therapeutic or yung tinatawag natin na miscellaneous effect of massage. And then we also have discussed a few days ago patungkol naman sa ano ang indication for massage. When is massage indicated? And of course, when is massage also contraindicated, no? So, maraming salamat at tuloy-tuloy po tayo by next week, by tomorrow, kasi Friday pa naman, Thursday pa naman bukas, pag-usapan na po natin. Ang sumunod naman ay yung patungkol naman sa kung ano yung mga bagay na dapat natin malaman, no? Yung patungkol sa mga batas na nabanggit na natin, and then yung latest na AO 2010-0034, we will also be discussing about the Code of Ethics and other issues and concern pertaining to the practice of massage as a profession. Okay, so kung wala na po kayong katanungan, maraming salamat, and we will have to end from here and see you tomorrow, and continue lang po hopefully by next week on process na po, mapapadala na po yung ating manual, no? We will be sending it to you. Hopefully pagka we just hope na mapabilis po yung yung pagprint na ng bagong kopya ng ating manual, and then may padala agad sa atin po dito, and then we can send it out to you. Maraming salamat. See you tomorrow. God bless. Arigato. Bye, sir. Salamat po, sir. Bye-bye po. Okay. God bless. Maraming salamat, and tuloy lang sa pag-aaral po. God bless. Bye for now.